Hello mga ka-backyard, so breeder update tayo. So tingnan natin ang aking mga breeders na mayroong mga painakay na. So unahin natin ang aking Pelbak Hagurumo X Hago breed. So tara, tingnan natin. So last vlog ko sa inyo mga backyard, mayroon tayong na-harvest dito na 8 pieces na mga painakay nila. At ngayon, mayroon na naman silang mga painakay na inaalagaan. So napakabait po ng ano na to, ng cock na to. So ayan, tingnan nyo. So pag once tumitingin ako sa nest box nila, so dumadapo agad siya sa kamay ko. Ayan, ang bait po ng Pelbak Hago na to. So doon ka muna sa taas. Doon ka muna sa taas. Ayan, very good. So, patukin muna natin ang nest box para makita ang loob. Dahil malakas nang kumain ang pairing na ito mga ka-backyard. So, ito ang palatandaan na mayroon na silang inakay na sinusubuan. So, para ma-confirm natin na mayroon na talaga silang inakay, so, i-check ko ang loob ng nest box para makita din ninyo kung ano na ang nangyayari. So, ang kulit talaga mga ka-backyard. Oh. Napakakulit na cock na to. So ayan na nga mga ka-backyard, mayroon na palang mga inakay ang pairing natin. Hago breed hen at saka Pelbak Hagurumo cock. So ayan. So katatapos lang natin nag-harvest ng 8 mga painakay nila. So ngayon mayroon na naman silang inakay na binubuhay. So ganito ka bilis dumami ang ating mga alagang Parakeets Budgies. So next vlog ko sa inyo mga ka-backyard, sabihin ko kung ano ang sikreto ko na tuloy-tuloy ang production ng aking mga alagang Parakeets Budgies na inalagaan dito sa aking munting area. Ang kulit talaga mga ka-backyard. Ito yung pinakakulit ko na ibon sa lahat ng ibon ko dito. So dito naman sa kabila, project ko din ito. Incomplete Hago, tapos yung hen is rainbow material Parakeets Budgies. So mayroon na ako nung rainbow material Parakeets na Pelbak Hago. So kaya ako nag-project ng ganitong klaseng ibon dahil pag once may nakita ako na painakay nila na hen, is yun po ang ibabangga ko doon sa incomplete Hago ko na rainbow material para makapagpalabas tayo ng mga RB mat ng mga Pelbak Hagurumo. So mataas na po ang kanilang mutation kaya medyo mataas na din ang price pag nag-out tayo sa market. So ngayon, tingnan muna natin dito kung ano na ang nangyayari sa project natin. So ayan mga ka-backyard, mayroon na po silang 1, 2, 3, 4, mayroon na pong 4 na painakay dito. Ayan. So hindi pa natin makikita ang potential kung mayroon bang crested na mga painakay. So pag mayroong crested na painakay, i-keep natin yan para yan ang gagawin nating project ngayong 2025 para makapagpalabas tayo ng rainbow material Parakeets Budgies Pelbak Hagurumo. So dito naman guys sa kabila, mag-harvest tayo sa 7 painakay natin dito dahil ready na po ito for harvest. So malalakas na pong kumain ang mga kids dito kaya need na talaga na iwalay. And then i-check natin ang nest box, parang mayroon ng itlog din dito dahil pumapasok-pasok na yung hen. So ayan mga ka-backyard, may 4 na po na itlog at saka may isang inakay na hindi pa kumpleto ang kanyang balahibo. So tanggalin na natin ang 6 na painakay niya para hindi maistorbo ang hen. So pag nag-harvest pala ako ng mga painakay mga ka-backyard, gumagamit ako ng carrier, ayan. Para dito ko ilagay lahat ng mga painakay ko bago ko ilipat sa flying cage.
So, ito na yung mga harvest natin mga ka-backyard for the month of December. So, isang pairing lang to. At saka kinuha ko ng 6 dito. Tsaka iniwan ko yung isa dahil medyo alanganin pa para mabuhay ng maayos ng parents nila. So, kailangan talaga natin na iwalay ang mga anak ng ating ibon pag once nakikita na natin na may potential na sila na mabuhay, na sila lang ang kumakain. Dahil kapag pinatagal pa natin sa kulungan ng kanilang parents, so baka bugbugin ng parents o di kaya patayin. So sayang naman, matagal ang pag-aantay natin para makapagpalabas tayo ng mga painakay nila, tapos ganun lang ang mangyayari. So ayan, mayroon tayong 6 ngayon na ilalagay sa flying cage. So dito ko sila ilagay mga ka-backyard. Ayan. So, nursery cage ko po ito sa aking mga parakeets. So, hindi ko ito isasama sa mga adult na parakeets para hindi sila mabuli. So, dito ko sila isama sa kasing edad nila para secure na secure sila pag inipasok na natin sa loob. So, ngayon, ipapasok ko na. So, ang gagawin ko dito, dahil ako lang yung nagwi-video, so, i-open ko ang ano nito. Kulong ang pintuan ng cage. Tapos yan. So ayan, pumapasok na sila. May dalawa pang natira. So kukunin ko lang itong dalawa backyard, baka madibidindo pa, baka wala pa, sayang naman. So, ako lang kasi yung nagbibideo pag once nag-vlog ako. Dahil busy din yung asawa ko sa tindahan namin dahil meron kaming agribit. Kaya ako lang yung nagbablog. Ayan. So, nandito na po sila sa loob. At saka maluwag na maluwag po ito. Bagay po ito sa ating mga bagong harvest na mga parakeets. So ayan mga ka-backyard, nandito na sa loob ang ating harvest ngayon. So pagugulangin ko muna sila dito ng 3 months bago ko sila i-out para secure na secure pagdating sa ating mga customer, para mabubuhay talaga sila. So kung gusto nyo mag-avail ng mga parakeets o gusto nyo mag-avail ng mga ibon, so mag-PM lang kayo sa akin mga ka-backyard. Marami tayong pour out ngayon na pwede nyo alagaan, pwede nyo maging pangregalo sa inyong mga minamahal. So hanggang sa muli mga ka-backyard, maraming salamat sa panonood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, hasta ako na malaking favor sa inyo, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas nating videos patungkol sa aking mga alaga.